Okay. Okay, marami po sa mga Marcos supporters, I mean Marcos vloggers, ang na-disappoint doon sa pahayag ni PBBM tungkol sa no comment ni BP Sara tungkol sa West Philippine Sea conflict, na ang sabi kasi ni para bang sinang-ayunan ni Pangulong Bongbong yung statement ng kapatid ni Sara Duterte na si Paulo, na kesyo walang obligasyon or hindi trabaho ni BP Sara ang ipagtanggol or magbigay ng komento tungkol sa China when it comes to the WPS tensions. At kung sino ang mga ahensya ang itinuro, yung mga foreign policy makers daw, maraming nagulat at maraming disgruntled doon sa statement na yun ni Pangulong BBM doon sa Washington DC sa press conference bago siya lumipad pabalik dito sa Pilipinas. Napanood ko rin na yun nga po ang sabi niya. Well, sa sa isang tao na ordinaryong mag-isip, sasama po ang loob at magugulat. Noong mga nakaraang araw, ang mga ganitong statements ni PBBM na pagtatanggol kay Sara sa mga wrongdoings ikinagulat ko at ikinainis sa Pangulo. Pero ngayon, medyo, alam nyo, kailangan nating unawain na politika ito eh. Actually, this is a wise political move ng Pangulo. Ayaw niya kasing magkaroon ng tension at bigyan na naman ng pagkakataon yung mga DDS vloggers na murahin siya, batikusin siya. Kita mo ang nangyari ngayon? Tuwang-tuwa sila, mga kababayan. Tuwang-tuwa yung mga DDS vloggers doon sa statement ni PBBM. Yung isang vlogger nga na nakakatawa, pinagtawanan pa niya yung mga Marcos vloggers or pro-government vloggers. Narinig nyo yan? Sabi niya, kita nyo na, kesyo supalpal daw. Sinupalpal daw ni PBBM yung mga pro-government vloggers. Yan naman kung hindi marunong mag-isip. Ngayon po kasi, itong mga ginagawang mga moves ni Pangulong Bongbong, kailangan na po natin itong maintindihan, mga kapwa ko pro-government vloggers. Yung isa kasi dyan, medyo hindi naman galit, kundi nagtaka. Ano kasi yan yun nga sinasabing political move. Kasi nga, ito pong Pangulo natin, hindi naman kasi siya kagaya nung tatay nitong Vice President na konting kibot magmumura. Edukado kasi itong si PBBM
marunong ito magdala ng sitwasyon. At isa pa, bukod sa hindi yun ang ugali ni PBBM, iniiwasan niya kasi na magkaroon ng tensyon between the Dutertes and the Marcoses. Kasi malayo pa, 1 taon pa mula ngayon ang midterm elections. Antay-antayin nyo lang. Siguro ko after the midterm elections, makikita na natin yung gusto nating makita, maririnig na natin yung gusto nating marinig mula sa ating Pangulo. Ngayon, siyempre, parang blowing with the wind, dancing with the music, para sa katahimikan lang. Ngayon, alam naman ni PBBM na tayong mga loyalists ay matatalino, marunong umintindi. 'Di ba? Kaya hayaan muna natin si PBBM sa ginagawa niya sa ngayon. Alam niya ginagawa niya. Magtiwala na lang tayo. At saka isa rin yan sa biblical preaching na kapag binato ka ng bato, ay batuhin mo ng tinapay. Yun ang ginagawa ni Pangulong BBM. 'Di ba? In that same press con sa Washington, ay naitanong sa kanya yung tungkol sa gentleman's agreement na pinasok nitong ama ni BP Sara with the communist president, Xi Jinping. Dito, makita po natin yung tono ng pagsasalita ni PBBM ay medyo hindi na siya ngumingiti. Kahit gentle siya magsalita, magigauge natin na pikon na rin siya. Galit siya. Kasi nga, itong si PBBM, hindi natin makita kahit kailan na nagalit. Pero dito po sa issue na ito ng secret deal, kita natin na galit siya. Ako nakita ko, ewan ko kung nakita nyo. At itong gentleman's agreement na tinatawag na ito, ayaw nga niyang tawaging gentleman's agreement, kundi secret deal, which is more appropriate. At mula ngayon din, naisip ko na rin yon. Bakit nga naman natin tatawaging gentleman's agreement when in the first place, those two men were not gentlemen. 'Di ba? Kaya mas maigi pa palitan na natin secret deal. Ayon na rin sa choice ni PBBM. At talagang kita po natin dito galit siya. At palagay ko ngayong nakabalik na siya, gagalaw siya dyan. Nasabi nga niya, hinihintay niya yung mga dokumento kung mayroon man, at handa siyang makipag-usap. Handa siyang pakinggan. Kita mo? Galit na yan, ha? Pero handa siyang makinig sa kung anumang rason meron si Duterte kung bakit niya ito pinasok na very dangerous, unconstitutional, traitorous, treacherous na klaseng usapan na pinasok niya. Ngayon, after that, yun ang sinasabi ko na may dudugtong ako. After that question na ibinato sa kanya, itinanong din sa kanya yung tungkol sa ad hominem, yung pambabastos pangmamaliit na naman ni Duterte sa kanya. Na yun nga sabi niya na hindi niya pinapatulan yung mga ganon, mga personal attacks. Pero kahit na tingnan niyo yung mukha niya, galit siya. Galit siya. Kasi nga po, paulit-ulit na lang hindi siya tinitigilan.
Pero, Pangulong BBM, huwag kayong mag-alala. Kasi, majority ng mga Pilipino, hindi naniniwala dito sa mga paninira ng mga Duterte. Talagang pure paninira. Ngayon, pero ang yung dagdag na sagot niya na tinawag niyang crybaby si Duterte, aba malaking insulto yon kay Duterte. Kay sanggano, sa isang sanggano tatawaging crybaby. Ngayon, yung ipinagbabato kay PBBM na mga nagbabagang bato. Ang iginanti niyang bato sa anak nitong ng bato ay tinapay. Naintindihan po natin. Hindi niya ginantihan yung anak. Ang layo po, di ba? Napakalayo ng karakter nito ni Digong dito sa ating Pangulo. Kasi kung si Digong yan, ipatigo ka na yan eh. Kung ano man ang, kung nakarinig siya ng pambabatikos doon sa anak niya, eh yun ngang issue nung 125 million na confidential fund eh. Galit na galit siya. Samantalang, kung baga eh, alam nyo, kung ikaw ay isang tunay na magulang na nagmamahal sa iyong anak, dapat dinidisiplina mo. Yung issue ng 125 million, pero siyempre, alam ni Digong yun na totoo kasi. Kung matino kang magulang, dapat anong dapat mong ginawa? Di ba dapat pinagalitan mo yung anak mo? Ano, Sarah? Talaga bang ibinulsa mo yung 125 million na pera ng bayan? Kung matino kang tatay, magulang, sasabihin mo kay Sarah, isoli mo yan. Isoli mo. Huwag mong angkinin. Dahil yan ay pera ng bayan, hindi sa'yo yan. Pero anong ginawa niya? Di ba kinampihan pa niya? Galit na galit pa siya. Pareho silang galit, silang mag-ama. O di, kinukonsinti mo yung anak mo. Konsentidor na magulang si Duterte. Di ba? So, yun lang po ang gusto kong ipaabot sa ngayon, although hindi naman sana ako dapat magbablog. Kasi talagang sadyang napakasama pa ng kiramdam ko. Konting galaw ko nga lang eh, para akong nahihilo. So, sige po mga kababayan, kasi kailangan kong pumunta ng bayan ngayon, dahil meron akong kailangang bayaran. Ano ngayon? Overdue na. Mau-overdue. Sige po. Sa muli, atin pong pinapaalala na mahalin natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and peace.